Noong bumagsak ang pamilya ni Murilo, umalis ako. Hindi ako mananatili sa iyo ng 5 taon. Pagkatapos niyang makabangon, kumakatok ako sa kanyang pintuan bawat taon. Unang taon, pumunta ako na may daladalang anak sa aking mga bisig, binigyan niya ako ng 40,000 at sinabing mawala na ako. Ikalawang taon, dala ko ang diagnosis ng terminal cancer. Hindi man lang siya tumingin, binigyan ako ng 80,000 at sinabing mawala na ako ng tuluyan. Ikatlo, at ika-4 na taon, ginawa ko ang gusto niya. Nawala ako sa mundong ito. Ika-5 taon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na babae. Felicia, Mr. Teixeira, kailan mo ako dadalhan ng pagkain? Gutom na ako. Pagkatapos ng bisperas ng bagong taon, ang mga bata sa ampunan ay tumatanda ng 1 taon. Nasaan si Angelica? Nanay, mag-isa kang natutulog sa bahay. Huwag kang matakot. Babalik ako para magkita tayo sa bagong taon. Nanay, gutom na ako. Natutulog si nanay. Alam ko kung paano tawagan si Mr. Teixeira para dalhan ako ng pagkain. Ang kulit mo? Hindi darating ang pagkain sa pagtawag. Dati kasi si nanay laging nag-o-order ng promotional meal para sa iyo, kaya dinadala ito ng delivery guy sa atin. Tatlong taon na. Bakit ko palaging nakakalimutan? Na ako ay isang espiritu lamang? Angelica, huwag mo siyang tawagan. Hindi siya sasagot. Lahat ng perang galing sa kanya, itinago ni nanay sa isang pondo para mayroon kang panggastos kapag nag-aral ka. Buksan mo ang maliit na kahoy na kahon sa mesa. Sa loob ay may sukli na iniwan ni nanay para sa iyo. Felicia, hindi ba sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa impyerno? Gusto mo na naman ng pera? Halika, humingi ka. Mr. Teixeira, kailan mo ako dadalhan ng pagkain? Gutom na ako. Pausapin mo, si Felicia. Si nanay ba ang tinutukoy mo? Pero hindi siya makasagot sa telepono. Anong nangyari sa kanya? Sinabi ni nanay na nakatulog siya. Talaga? Kung gayon, gusto kong makita kung anong pakulo niya ngayon. Ano pang pakulo ang magagawa ko? Sinubukan ko lang lumutang para takutin ka. Wala na akong lakas. Galit na galit sa akin si Murilo. Paano niya tratuhin ng mabuti ang aking anak? Angelica, huwag mong buksan ang pinto. Huwag mong buksan ang pinto. Sino ka? Pakawalan mo ako! Angelica. Nasaan ang babaeng iyon? Saan ang babaeng iyon?
Noong dumating kami, ang maliit na batang babae lang ito ang nasa loob ng bahay. Tito Texra, isang masamang muka ang humahawak sa akin. Siya ay talagang malupit. Itinulak niya ang bastardo para harapin ang aking galit. Hindi. Hindi bastardo si Angelica. Siya ang aming anak. Felicia, sa tingin mo ba ako pa rin ang dating Murilo? Niloko mo ako noon at gusto mo pa akong lokohin ulit? Muntik ko nang makalimutan. Hindi ka maniniwala. Noong ipinanganak si Angelica, at nalaman kong mayroon siyang ang minanang sakit sa puso ng pamilya Teixeira, hinahanap ko siya. Felicia, sa tingin mo ba ako pa rin ang dating Murilo? Niloko mo ako noon at gusto mo pa akong lokohin ulit? Ang anak na ginawa mo sa isang palaboy, gusto mo siyang iwan sa akin? Hindi. Hindi ganoon. Si Angelica ay iyong anak. Lumabas ka dito, kunin mo ang 16,000. Ituring mo itong kabayaran para sa 5 taon nating pagsasama. Hindi sapat. Hindi sapat ang 16,000. Pera lang talaga ang nakikita mo. Fill and meal guide. Sige, bibigyan kita ng 40,000. Dahil karapat dapat ka, dahil iyon lang ang. Salamat. Sabihin mo sa akin, saan nagtatago ang iyong ina? Magsalita. Saan nagtatago ang iyong ina? Sa araw natutulog si nanay at sa gabi siya ay nagiging bituin. Ngayon natutunan niyang magpakabiktima. Angelica. Nanay, hindi ito masakit. Felicia, tumigil ka sa pagtatago. Lumabas ka. Ito ay talagang malupit. Gamit kahit isang maliit na bata. Paalisin siya. Nanay, saan ba ako dapat pumunta? Pakisuyo. Diyos ko, gawin mong malaman ng mga tao sa ampunan, sa lalong madaling panahon, na si Angelica ay nawawala. Kuning si Angelica pabalik. Nanay, kung susundin ko ang buwan, mahahanap ba kita? Nanay, gutom ako. Angelica, hindi mo pwedeng kainin yan. Masakit ang tiyan mo. Angelica, di mo pwedeng kainin yan. Masasaktan ang tiyan mo. Felicia, ganyan mo ba tratuhin ang anak mo? Bakit di mo ako pinapakain? Masama ka. Bakit di mo ako pinapakain? Masama ka. Pakawalan mo na ako. Bitawan mo, masama ka. Hindi ba tinuro ng nanay mo sa'yo na huwag kumain ng mga bagay sa lupa? Wala kang karapatang utusan ako, masama ka.
May matibay siyang kalooban tulad ng nanay niya. Buti na lang hindi siya anak ko. Well, sayang. Dahil hindi susunod sa gusto mo. Huwag tumingin. Sa halip na pagsisihan mo, mas gugustuhin ko pang galit ka sa akin. Kalimutan mo na? Kung ang pagsisisi ay nagpapaprotekta sa'yo sa anak natin, sige, tumingin ka. Kumukuha siya ng kahit anong basura na makita. Bigyan mo siya ng makakain. Oh. Maghanda ka ng magaan. Si. Para siyang patpat. Buti na lang, hindi ko siya pinakasalan. Ako ay isang ina na kulang. Felicia. Walang masyadong arte sa pagkain. Felicia, huwag kang magpili sa pagkain. Si Mami ba ay mapili rin sa pagkain? Kung ititira kita dito, duda ako na si Felicia ay hindi darating para kunin ka. Talaga bang darating si Mami para kunin ako? Ana, linisin mo ang kwartong iyon para sa kanya na matuluyan. Halika matulog sa kwarto kasama ko. Maraming laruan, lahat napakagaganda. Magugustuhan mo, okay? Anong problema? Ayaw niyang matulog sa guest room. Ipilit niyang matulog sa sofa. Ang mga bata ay napakaabala. Pabayaan mo na siya. Mami, ako ay tatakpan ng iyong mga tainga para hindi ka matakot. Tatlong araw na, itong batang babae ay nakahandusay sa sofa buong araw. Ang iyong ina ba ay napakalupit sa iyo? Na hindi ka man lang pahihintulutang matulog sa kama? Siyempre hindi, gusto kong matulog sa sofa. Dahil si Mami ay nasa sofa. Siyempre hindi, gusto kong matulog sa sofa. Kasi nasa sofa si Nanay. Isang sofa lang ang nasa bahay. Noong talagang may sakit ako, nakahiga ako roon at madalas mahimatay. Akala ng anak ko, natutulog ako. Kaya tahimik siyang lalapit at yayakap sa akin. Tapos, noong pumunta si Angelica sa ampunan, gusto rin niyang manatili sa sofa ng reception. Ang pagtulog sa sofa ay para akong nakayakap kay Nanay. Para siyang natutulog sa aking mga bisig. Nakakatawa iyan. Matulog ka kahit saan mo gusto.
Ano pangalan mo? Angelica Xavier. Angelica. Iniwan ka rin ng iyong ina. Nagsisinungaling ka, hindi ako iwan ng nanay ko, susunduin niya ako. Talaga? Bakit isang linggo na? At hindi ka pa rin sinundo ng nanay mo? Dumating na ang nanay mo. Kasinungalingan, hindi siya si nanay. Siya iyon. Nakita ko siya nang isinama niya si Angelica sa ospital para gamutin ang sakit noong mga panahong iyon. Si Murillo ay lumalabas sa gynecology kasama siya. Pasensya na, Sor. Felicia. Tigilan mo na ang pagiging biktima. Noong mga araw ng bagong taon, hindi ako sumama sa iyo. Naiwan sa bahay mag-isa. Hindi ka ba nakaramdam ng konting lungkot? Kaya ang kanilang relasyon ay naging isang pinagsamang buhay na. Ang bahay mo ay laging napakawalang laman. Saan nanggaling ang batang ito? Natagpuan ko ito sa paligid. Ngayon nagdadala ka na rin ng mga bata? Sa bagay na iyan, sino ba ang pumunit ng mga rosas na itinanim ko sa pasukan? Mga bulaklak lang yan. Punitin mo at itanim muli. Si? Ano ang kakaibang amoy na iyan? Talaga? Oo, talaga. Pagkatapos kong mabuntis, naging sensitibo ako sa mga amoy. Nakikita kung paano niya tinatrato ang anak nating babae noong mga araw na iyon. Umaasa pa rin ako na kapag nalaman niya na siya ay kanyang anak, sisimulan niya siyang alagaan ng mabuti. Pero ngayong siya ay may anak na lalaki sa ibang babae, ano na ang mangyayari kay Angelica? Angelica. Ano ang ginawa mo? Angelica. Anong ginawa mo? Ana. Itapon mo yan. Anong ginagawa mo? Yan ang iniipon ko. Huwag mo yang hawakan. Sa unang taon matapos ako mamatay, ang aking anak na babae nangongolekta ng basura sa kalye. Laging may mabait na tao.
nabibili sa kanya ng makakain. Pero wala siyang lakas ng loob na kumain. Lagi niyang dinadala ang lahat sa bahay para sa akin. Pagkatapos, nang itago ni Angelica ang pagkain sa ampunan, nalaman ng direktor at pinagalitan siya ng ilang beses. Lola, ibalik mo yan, pakiusap. Pagkatapos, natuto siyang kumain muna. At pagkatapos ay itago kung ano ang sa tingin niya ay pinakamasarap. Ang ibang mga bata sa ampunan, tinanggihan ang aking anak dahil sa amoy niya. At ayaw makipaglaro sa kanya. Ikaw, bobang babae? Bakit hindi ka natuto? Nagdadala ka pa rin ng mga bagay para kay mommy. Ipinaliwanag ko na ito sa'yo ng maraming beses. Iyan ang iniipon ko para kay mommy. Huwag mo yang hawakan. Bakit mo to ginagawa? Si mommy ay hindi kailanman kumain ng mga masasarap na bagay. Sabi mo susunduin ako ni mommy. Gusto kong mag-ipon para ibigay sa kanya. Hindi ba siya pumunta para mabuhay ng maganda kasama ang isang mayamang lalaki? Anong ibig mong sabihin na hindi siya kumain? Hindi, laging sinasabi ni mommy na hindi siya gutom. Bakit may isang urn ng abo sa sahig? Isang urn ng abo? Mahal kong anak, kung binabasa mo ito, malamang binibini ka na ngayon, di ba? Pasensya na sa pagsisinungaling at hindi kita nakita na lumaki. Sa totoo lang, pumunta na si nanay sa langit kasama ng mga lolo't lola mo. Huwag mong sabihin na ang liham paalam Mula sa babaeng iyon na iniwan ka dahil sa pera. at tumakas sa ibang bansa kasama ang ibang lalaki? Kaya pala iyon ang sabi ng mga tao tungkol sa akin. Pero hindi ko masasabing mali sila para pilitin si Murilo na makipaghiwalay. Ang mga sinabi ko ay talagang masakit. Felicia, nakita ko ang mensahe mo at tumakbo ako mula sa ospital. Kinuha ng bangko ang kotse ko. Maglalakad muna ako ngayon, kaya ako nahuli. Pero dinala ko ang iyong. Murilo, sawa na ako sa'yo. Kung hindi dahil sa pera mo, hindi ko sana sinayang ang 5 taon kasama ka. Ngayong bangkarote na ang pamilya mo at wala ka ng pera, mas mabuti pa. May iba na akong sumusuporta sa akin. Kaya umalis ka na. Bakit? Lagi kong naaalala. Sinabi mong, mamahalin mo ako, magpakailanman. Ang lalaking iyon na nagprotekta sa akin noong pagguho, Bakit ang lamig? na tinusok ang tiyan ng bakal at hindi man lang kumibot. Diyos ko, Noong araw na iyon, umiyak siya na parang bata. wag mo akong iwan, ha? Gusto mo ng pera? Ako? Gagawa ako ng ilog ng pera para sa'yo. Pakiusap lang. Wag mo akong itapon. Murilo. May nakilala akong lalaki na mas maraming pera kaysa sa dati mong meron. Ayaw ko nang makita ang mukha mo pa. Bumaba ka para makita ako. Okay? Pakiusap. Nakakahiya ka ba? Lumayas ka! Pakiusap. Gusto talaga kitang bumaba at yakapin, pero hindi ko kaya. Sinumpa ko siya ng pinakamalulupit na salita sa mundo at hindi siya umalis.
Nahimatay siya sa lamig sa bangketa. Ang mga dumadaan ang nakakita at dinala siya sa ospital. Ma, hindi ka naman nasunog, di ba ma? Eduardo, ang sakit. Ma, saan masakit? Tatawagan ko ang doktor. Tatawagan ko agad ang doktor. Dito. Dito. Ma, Eduardo, bakit ngayon mo lang ako dinadalaw? Ang laki ng pinagdaanan ko. Eduardo. Felicia? Kasalanan mo ito. Pwede ba? Wala ka bang hiya? Bakit mo gusto si Murilo? Kahapon iniisip mo na tawagan siya, di ba? Kung hindi ko natuklasan, susunod ka sa kanya, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, ang tatay mo hindi mamamatay. Hindi mamamatay ang tatay mo dahil sa kanya. Eduardo? Bakit sa araw na iyon, si Murilo lang ang nahimatay sa baba at ang namatay? Ay, ikaw? Nagulat ang nanay mo, kaya nawalan siya ng isip. Noong may malay siya, mahal na mahal ka pa rin niya. Miss Xavier, ikaw, laging sinisikap ng mga magulang mo na protektahan ka. alam ko na lahat. Felicia, hindi mamamatay ang tatay mo. Kasalanan mo ito. Ma. Ma? Pag-alis niya, nalungkot ako. Pero hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pag-ibig sa kanya. Inisip kong wakasan na lahat. Pero sinubukan kong magpakamatay ng 3 beses at 3 beses din akong nasagip. Buntis ka na. Kailangan mong isipin ang bago mamatay. Ano? 5 buwan ka ng buntis at hindi mo man lang alam. Makatuwiran, sobrang payat mo kaya hindi halata na buntis ka. At saka, mukhang hindi ka taong nagbibigay pansin kung regular ang regla mo o hindi. Pero sasabihin ko sa'yo, 5 buwan ka ng buntis. Kumpleto na siya. Sa ilang buwan, isisilang na siya. Kahit gusto mong mamatay, gustong mabuhay ng anak mo. Dahil lumalaban siya para mabuhay, kaya sinimulan kong gustong mabuhay ng buong lakas. Lakas. Maganda siyang babae. Ang anak ko ay papanggalan ng Angelica. Angelica Teixeira. Naku, mabilis huminga ang sanggol,
at abnormal ang tibok ng puso. Ang sanggol ay may congenital heart disease. Narinig mong nagbago na ako. At agad mo akong hinanap. Kung hindi dahil sa anak natin, baka hindi ko nahahanapin ka. Pero may sakit ang anak natin. Kailangan ko ng pera. Felicia, sa tingin mo ba ako pa rin ang dating Murilo? Niloko mo ako noon at ngayon gusto mo akong lokohin muli? Ang anak na pinalaki mo sa labas kasama ang padyak, gusto mong ipasa sa akin? Hindi ganoon. Si Angelica ay anak mo. Umalis ka na. Kunin mo ang 16,000. Ito na ang huling halaga para sa 5 taon nating pagsasama. Hindi sapat. Ang 16,000 ay hindi sapat. Perang-pera ka lang talaga. Siya. Bibigyan kita ng 40,000. Iyon ang halaga mo. Salamat. Doctor, okay ba talaga si Angelica? Oh, mabuti si Angelica. Ilang beses ko bang sasabihin para maniwala ka sa akin? I-record mo sa iyong telepono at pakinggan mo sa bahay kahit ilang beses mo gusto, okay? Matagumpay ang operasyon ni Angelica. Wala siyang naging reaksyon pagkatapos ng operasyon at mabilis siyang gumagaling. Mabuti naman. Wala ring mabuti. Felicia, hindi mo pa nakita ang sarili mong resulta ng pagsusuri, hindi ba? Hindi iyan mahalaga. Cancer sa tiyan. Felicia, may cancer ka sa tiyan. May cancer ka sa tiyan. Kanser sa tiyan. Walang problema. Walang problema. Pero, Buti na lang kasama kita. Kung hindi, mag-isa sana akong magpa-exam at sobrang matatakot ako. Pasensya na. Felicia, tigilan mo ang pagpapakabiktima. Felicia, hahanap ako ng paraan para makalikom ng pera para sa gamot mo. Kailangan mong mabuhay. Tingnan mo si Angelica. Hindi siya pwedeng lumaking walang ina. Hahanap ako ng paraan para hindi pa lumalaki ang anak ko. Hindi ko siya hahayaang maulila. Hindi ako mamamatay. Felicia,
Bakit ka nangahas na hanapin siya? Kung hindi kita nakita, siguradong pinalabas ka ng mga guwardiya. Salamat. Pagkatapos mo siyang iwan, napunta ka sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mo na siyang guluhin. Ako. Kailangan ko ng pera. Noong isang taon, nung pumunta ka para humingi ng pera, dinala mo pa ang bata para magpakitang gilas. Ngayon, hindi mo na ginagawa yon. Hindi yon. Ang anak ko ay malaki na. Ngayon, marami na siyang naiintindihan. Ayaw kong makita niya ang pinakakahiyaan kong bahagi. Kaya, ano ang kinalaman noon sa akin? Ako. Kailangan ko ng pera. Pwede mo ba akong tulungan? Ang dahilan mo para humingi ng pera ay mas malala pa sa noong nakaraang taon. Hindi. Hindi kita niloloko. Wala na talaga akong paraan. Felicia, noong may pera ka, pinalayas mo ako. Ngayong wala ka ng pera, hahanapin mo ako. Mukha ba akong tanga? Noong may pera ka, pinalayas mo ako. Ngayong wala ka ng pera, lumalapit ka sa akin. Akala mo ba tanga ako? Dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob at pumunta ka rito para humingi ng pera. Dapat ay pinag-isipan mo ng mabuti. Kung ano ang sasabihin mo sa akin. Hindi ko rin naman gustong lumapit sa'yo. Pero bata pa si Angelica. Kailangan ko siyang alagaan. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang kailangan ko ng pera. Tingnan mo. Tama na. Hindi mo ba gusto ng pera? Kunin mo. 80,000. Iyan lang ang halaga mo. Kunin mo ang pera. At lumayas ka sa paningin ko magpakailanman. Doktor, naipon ko ang pera. Sapat iyon para sa operasyon. Kumalat na ang mga cancer cells. Mababa ang tsansa ng tagumpay ng operasyon. Wala nang lunas. Wala. Wala nang lunas? Itago mo na lang ang pera. Marami ka pang magagawa dito. Tama ka. Kailangan ko pa ring ipunin itong pera para sa pag-aaral ni Angelica. Okay lang kung walang lunas ang sakit. Basta buhay pa ako. Kailangan ko pa ring palakihin si Angelica. Angelica, huwag kang matakot. Kasama mo si Mommy hanggang sa paglaki mo. Lumipas ang isa pang taon. Lumaki nang husto si Angelica, pero lumala ang sakit ko. Dahil sa sakit, hindi ako makagalaw. Nakadapa lang ako sa sopa. Sinisikap na manatiling gising. Mommy, gutom ako. Kailan dadalhin ng Ginoo ang pagkain para sa atin? Tatawag si nanay at papabilisin siya. Darating na ang pagkain.
Kumusta? Pwede bang bilisan mo ang pag-deliver? Gutom ang anak ko. Kung nagmamadali ka, huwag kang umorder ng special. Pupunta ako pagkatapos kung matapos ang ibang deliveries. Anong klaseng ina ka? Hindi nagluluto para sa anak mo at umorder pa ng promo meal? Nanay, gusto ko yung lalaking nagdala sa atin ng pagkain dati. Hindi siya nakikipagtalo sa'yo. Kasalanan ni nanay. Hindi ako mabuting ina. Siyempre, ikaw yun. Si nanay ang pinakamabuting ina sa mundo. Nanay, dumating na ang pagkain. Hindi na tayo magugutom. Nanay, kumain ka. Hindi gutom si nanay. Angelica, kumain ka. Laging sinasabi ni nanay na hindi siya gutom. Noong una, sinabi ko yon. Dahil gusto kong kumain pa si Angelica. Pero ngayon, talagang hindi na ako makakain. Angelica. 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 Saan ka pumunta? Huwag mong takutin si nanay ng ganyan. Kasalanan ni nanay ito. Hindi ako mabuting ina. Angelica. Angelica. Siyempre, ikaw ay. Si nanay ang pinakamahusay na ina sa buong mundo. Masamang aso! Huwag mong kunin ang bote ko! Masamang aso! Angelica. 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 Masakit ba? Yeah? Nanay, hindi masakit. Baliw ka. Paanong hindi masakit? Nakuha ko ito. Ito ay maaring ibenta para pambayad sa gamutan ni nanay. Si Angelica ay 2 taong gulang pa lamang at natututo na siyang alagaan ako. At alam ko rin na hindi ko siya maaaring alagaan ng tama.
Punong guro, mabuti kang tao. At mahusay ka rin sa mga bata sa ampunan. Kung iwan ko si Angelica sa iyo, makakaalis ako ng payapa. Nagipon ako ng pera para kay Angelica. Gusto ko siyang lumaki ng maayos sa hinaharap, mag-aral ng maayos. Angelica, sumunod ka sa punong guro, okay? Bakit kailangan kong sumunod sa punong guro? Kapag natulog si mommy at hindi ka na maalagaan, ang punong guro ang mag-aalaga sa iyo kapalit ni mommy. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Ako ang mag-aalaga kay mommy. Umuwi na tayo, mommy. See? Umuwi na tayo. May sakit na naman si mommy. Sakit, lumayo ka. Kung yayakapin kita, mawawala ang sakit. May ganyan din kami sa bahay. Nakuha ko yan sa pakikipag-away sa aso. Ang galing. Malapit na ang bagong taon. Bukas? 1 taon ka ng mas matanda. Angelica. Natutulog lang si mommy. Hindi lang ako nagising. Huwag kang matakot, Angelica. Huwag kang matakot. Bagong taon na. Tatakpan ni mommy ang tenga mo para hindi ka matakot. Mabuti yan. Nakasama ko si Angelica para sa isa pang taon. Sinubukan ko ng husto, pero Murilo, napakahirap na patuloy na mabuhay. Angelica, sumama ka kay Lola. Nakatulog ang nanay mo sa sofa. Lagi akong natutulog kasama ang... Bakit mo gustong kunin ang nanay ko sa akin? Gusto kong manatili kay nanay. Angelica, kung susunod ka ng maayos, para makatulog ng payapa ang nanay mo. Nanay, kapag nagising ka, kailangan mong sunduin ako, okay? Hihintayin kita.
Kailan namatay ang nanay mo? Hindi namatay ang nanay ko. Nakatulog lang siya sa sofa. Susunduin niya ako. Alam ko na. Isang taong napakasarili. At mahal na mahal ang magandang buhay. Paano siya gustong mamatay? Nanay, itong sulat para sa akin. Pwede mo po bang ibalik? Maari mo bang ibalik sa akin? Dahil iniwan niya ito para sa iyo, hindi ko na ito babasahin. Sobrang selos niya. Nagagalit siya sa akin. Mr. Teixeira, sa susunod, pwede ko pa bang itabi ang masarap para kay Mama? Hindi ako magnanakaw. Lahat ito ay pagkain na natira sa plato ko. Hindi kami libre kumain ni Mama sa bahay mo. Bahala ka. Sa totoo lang, kung binasa mo pa ang sumunod, malalaman mo sana kung bakit ako umalis. Pero, okay lang kung hindi mo nabasa. Sa halip na mabuhay na laging may kasalanan, mas gusto ko na galit ka sa akin. Murilo? Kailangan mong mabuhay ng mas maayos kaysa sa akin. Kailan si Mama susunduin ako ngayon? Gaano ako katagal dito maninirahan? Gusto ko nang umuwi. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag mong hayaang tumakas siya. Para kay Murilo, hayaan mo siyang magpalamig mag-isa. Ganoon naman lagi sa mga nakaraang taon. Sa mga taong hindi kita nakita. Malungkot ka ba? Huwag kang malungkot. Galit ka sa akin, di ba? Anong pagkakaiba kung namatay ako o hindi? Marami ka ng pera. Hindi ba mas mabuting mabuhay ng mas masaya? Kung magiging mas mabuti ka kay Angelica, mas maganda iyon. Sa bahay niya, handa na ang kwarto ng bata. Naghihintay na ba siya sa babaeng nakapula at sa anak niya? At sa anak niya? Noong taong iyon, pagkatapos mong lumapit sa akin kasama ang bata, napagdesisyonan kong itayo ang silid ng mga bata na ito. Bumili rin ako ng maraming IQ. Akala ko, kung isang araw ay dumating ka para magmakaawa sa akin, baka kaya ko pang palakihin ang anak na babae ng ibang lalaki. Pero naghintay ako ng matagal at hindi ka na bumalik. Limang taon. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba ngayon iiwan ang bastard na ito sa akin? Lalambot ba ako? Felicia, maliban kung ikaw mismo ang pumunta at kunin siya. Hindi ko siya aalagaan. Pero, hindi ko na siya madadala pa uwi.
Miss Lopes, anong ginagawa mo dito? Ngayon may bangkete. Dahil hindi dumating si Mr. Teixeira, nag-alala ako at pumunta para tingnan kung siya ay may sakit. Ito ay regalo para sa iyo, para sa bagong taon. Salamat, hindi mo dapat ginawa. Miss Lopez. Ginang Lopez, wala si Ginoo sa opisina. Nasa silid ng mga bata siya. Kailan pa nagkaroon ng silid ng mga bata dito? Ilang taon na ang nakalipas. Bigla akong inutusan ni Ginoo na itayo ito. Tapos patuloy na naglagay ng maraming bagay sa loob. Pero hindi kailanman ginamit. Baka gusto mong magsimula ng pamilya at magkaroon ng mga anak. 5 taon. Oras na para kalimutan niya si Felicia. Umalis ka. Lumabas ka. Hindi si Ana, ako ito. Lumabas ka. Narinig ko na nagtatrabaho ka mula sa bahay at hindi ka pumupunta kahit saan. Ako, Alam mo na hindi ko gusto na ulit-ulitin ang parehong bagay ng 3 beses. Miss Lopes, hindi po kayo magaling. Sinabi ninyo na palamigin siya, nagagaling siya, Sin. Sa lahat ng mga taon na ito, ganyan na po kayo palagi. anong nangyari sa mga nakaraang araw? Ano ba sa bahay na ito ang nagpapaganyan sa inyo? Gusto mo rin kumain? Eto. Ikaw ay anak ni Felicia? Kilala mo ba ang nanay ko? 5 taon na ang lumipas. Ang anak mo sa ibang lalaki. Malaki na? At gusto mo pa ring seduktahin si Murilo? Felicia, wala ka bang hiya? Ang Teixeira Group ay nabangkarote at pinalayas mo siya ng walang pag-aatubili. Kinabukasan, tumakas ka na ang bansa kasama ang isang walang kwenta. Ngayong bumangon na ang kumpanya, lagi kang humahabol sa kanya. Naglaho ka sa loob ng 2 taon. Akala ko sa wakas nagkaroon ka na ng kahihiyan. Pero ang pagpapadala ng isang batang ganito kabata dito? Felicia, ang tapang mo naman. Hindi ako pinadala ni nanay. Si Mr. Teixeira ang nagdala sa akin. Mr. Teixeira? Si Murilo ay galit kay Felicia. Bakit naman siya magbabayad para sa anak na babae niya sa ibang lalaki? Si Mr. Teixeira mismo ang nagdala sa batang babae. Sinabi ni Mr. Teixeira na kung babantayan niya ako, darating si nanay para kunin ako. At nasaan ang nanay mo? Si nanay ay nakatulog sa sopa sa bahay. Sumama ka sa akin. Ihahatid kita sa kanya. Miss Lopes, inutos ni Mr. Teixeira na, maliban sa ina ng bata, walang sinuman ang maaaring. Kung may problema, isingil mo sa akin. Felicia, kahit na paano, hindi ko hahayaang sirain mo muli ang buhay niya. Beatriz, bakit mo siya sinungalingan? Patay na ako. Hindi mo nga alam kung nasaan ako. Kaya mo ba talagang dalhin ako kay nanay? Sumakay ka sa kotse. Angelica, huwag kang sumakay sa kotse. Nagsisinungaling siya. Huwag kang umalis, Angelica. Beatriz. Beatriz. Saan mo siya dadalhin? Beatriz. Beatriz,
Felicia, ang anak mo ay kamukhang kamukha mo. Ang mga mata niya ay katulad ng sa iyo. Mukha siyang napaka-inosente. Si Murilo laging natutunaw. Pinapayagan ng sarili na maloko mo. At sa huli, nasasaktan. Pero iniwan mo na si Murilo minsan. Hindi mo magagamit yung mukhang katulad ng sa iyo ulit para matunaw siya ulit. Tita, nahanap na ba natin si nanay? Siya. Sundan mo ang kalsadang ito at makikita mo ang iyong nanay. Salamat, tita. Nanay, dumating na ako. Nanay, nasa bahay na ako. Nanay, bakit ang kalsadang ito ay walang katapusan? Masyado ba akong mabagal maglakad at hindi ka darating para sunduin ako? Huwag mo akong sisihin, Felicia. Lumulunod na siya sa sakit na iniwan mo 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya dapat lalo pang lumubog. Liham ni nanay. Si Angelica ay kinuha ni Beatriz. Hanapin mo si Angelica. Bilis. Murilo. Hanapin mo si Angelica. Murilo. Murilo. Si Angelica ang anak mo. Kung mawala siya, hindi kita mapapatawad kahit mamatay pa ako. Felicia, mas mabuti pang bumalik ka agad para makita ako. Bakit ako hahanap sa'yo? Hindi mo man lang kayang alagaan si Angelica. Anong klasing ama ka? Murilo, tanga ka. Felicia, hindi ko papalakihin ang anak mo. Kahit na totoong namatay ka, hindi ko kailanman lilinisin ang gulo na iniwan mo sa akin. Diyos ko. Kinuha ni Miss Lopez si Angelica at hindi pa siya bumabalik. Sino ang nag-authorize kay Beatriz na kunin siya? Ayaw ko rin naman, pero si Miss Lopez ay kasama mo na sa loob ng 5 taon. Siya ang pinagkakatiwalaan mong sekretarya. Sinabi niya na siya ang mananagot ng buo, kaya wala akong choice. Felicia, hindi mo maiisip kung gaano ako nagseselos sa iyo. Iyon ang unang pagkakataon na lumapit siya sa akin dahil sa isang personal na bagay. Pero dahil ito sa anak mo, dati tayong matalik na magkaibigan. Kaya, kahit na mahal ko siya, hindi ko kailanman ipinakita. Noong iniwan mo siya, sa kanya ako binigyan ng pagkakataon na payagan akong manatili sa tabi niya. Pero 5 taon na ang lumipas. Bakit mo pa pinipilit na guluhin kami? Ilan? Kasama ang anak mong babae? Felicia, huwag na kayong magpakita. Sa loob ng 10 minuto, alamin kung nasaan si Beatriz. Prix Pards.
Mahal, ano na ngayon? Nagkamali ang mga bagay. Itong batang babae na tumatakbo sa gabi. Hindi natin kasalanan. Walang kamera dito. Walang makakahanap sa atin. Tara na. Sinundan namin ang ruta ng kotse ni Miss Lopez. Kinumpirma naming dumaan siya sa kalsadang ito, pero umikot siya pabalik. Tigil. Angelica. Gumising ka, Angelica. Angelica, gumising ka. Angelica, huwag mo akong takutin. Angelica. Mr. Teixeira, hindi po kayo maaaring pumasok. Ang medikal na team na inihanda mo ay handa na. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Angelica? Huwag mong sundan si nanay. Kailangan mong mabuhay, Angelica. Kung malaman ni Felicia na ang kanyang anak ay naaksidente, habang kasama ko, hindi niya ako mapapatawad. Ang bata ay may matinding pagdurugo. Kailangan natin ng type B na dugo. Ihanda ang plasma. Type B na dugo. Akin na lang ang dugo ko. Hindi ka pwedeng mag-donate. Hindi ka pwedeng mag-donate? Mr. Teixeira, hindi mo kailangang mag-donate. Sapat pa ang plasma. Mag-donate ng ano? Ikaw ay karaniwang napakatalino. Tumigil ba ang utak mo sa paggana? Pwede kang mag-donate? Buntis ka. Sa halip na matulog, bakit ka nagmadali pumunta sa ospital? Hindi ba para bantayan ka? Kung may mangyari sa sanggol na ito, kasalanan mo iyon. Miss. Magpahinga ka na. Hindi ako pupunta. Hindi ako mapapakali. Mananatili ako dito kasama ka. Maganda ang relasyon nila at magkakaanak na sila. Ano ang mangyayari kay Angelica? Magiging ina ka rin. Isipin mo ang sanggol sa iyong tiyan. Umalis ka. Kahit ang isang ina ay hindi makakahadlang sa katotohanang siya ang iyong kapatid. Kapatid mo siya? Siya ba ang kapatid mo?
Sa mga taong iyon noong nasa ibang bansa ako, hindi ko nakita kung ano siya, ang babae, na nag-iwan sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang espesyal sa kanya, na lagi kang nahuhulog sa parehong bitag. Wala na sa panganib ang pasyente. Ayos na siya. Nagkaroon ng lakas ng loob ang nanay mo. Naiwan ka dito sa akin ng ganito? Paano kung hindi kita inalagaan? Felicia, sigurado ba na susuko ako? Wala nang susunod na pagkakataon. Hindi ko na siya tatawagan muli. Mr. Teixeira, Murilo, hindi ba siya ang anak mo? Kaya bakit ka pa niya tinatawag na Mr. Teixeira? Bakit ka niya tinitawag na Mr. Teixeira? Bakit? Sinasabi mo bang anak ko siya? Dahil kamukha mo siya noong bata ka pa. Kaya hindi kita pinayagang mag-donate ng dugo. Hindi mo pa ba napapansin? Kita mo, pati ang paraan ng pag-iisip ninyo, pareho kayo. Iyong nanay ay nag-usap tungkol sa iyong tatay? Anak, pasensya na. Ako ang iyong tatay. G. Teixeira, bakit hindi tumitigil ang pangangatog ng balikat mo? Ang galing. Kinilala niya ang ating anak na babae. Sa wakas ay may pamilya na si Angelic. Felicia, napakalupit mo. Okay lang na iwan mo ako para mabuhay ng maayos kasama ang ibang lalaki. Pero ang iwanan din ng ating anak na babae, iyon ay hindi ko papayagan. Hindi mo ako mahahanap. G. Teixeira, ang sulat na iniwan sa akin ni nanay ay dinala ng hangin. Ang sulat na iyon kung saan sinabi niya na, nagpunta upang hanapin ang aking mga lolo't lola pagkatapos kang iwan. Nahulog sa kalsada ang sulat ni nanay. Gusto ko itong mahanap muli. Alam mo ba kung nasaan ang bahay ng lola? Kapag gumaling ka na, hahanapin natin si nanay. Okay? Sa bahay walang lolo o lola, ako lang at si mommy. Pero nawala ang sulat ni mommy. Hahanapin ko yan. Kahit na. Kasinungalingan lang yan para iwan kami. G. Teixeira, huwag kang matakot. Hindi siya nangangagat. Ikaw at siya. Dati kayong nakatira dito? Pumasok ka lang sa loob at makarating ka doon.
Nandito na tayo. Siyempre hindi. Gusto kong matulog sa sopa. Dahil si nanay ay nasa sopa. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit gusto ni Angelica na matulog sa sopa. Sa lugar na ito, ang tanging sulok kung saan ka makakapahinga ay ang sopa. Lahat iyon ay kasinungalingan. Si Felicia ay napakamakasarili. Paano siya magpapakababa para manirahan dito? Felicia, lumabas ka. Felicia. Tumakas na naman siya. Felicia, kung may tapang ka, tumakas ka ng tuluyan. Angelica, natakpuan na kita sa wakas. Kung hindi, paano ko haharapin ang iyong ina? Saan ka naroroon sa mga nakaraang araw? Bakit si Lola hindi ka mahanap? Direktor, pumunta ako upang hanapin ang aking nanay. Hindi mo siya mahahanap. Halika, bumalik ka kasama si Lola sa... Sino ka? Ako ang direktor ng ampunan. Sa kahilingan ni Felicia, inalagaan ko ang kanyang anak na babae. Sino ka? Ampunan? Kaya siya ay napakalupit at iniwan ang bata sa isang ampunan. Kung gayon, bakit hindi siya lumapit sa akin? Kung ako ang ama ng batang babae. Si Angelica ay mayama? Bakit hindi ko pa narinig na banggitin iyon ni Felicia? Kung si Angelica ay mayroon talagang ama, bakit niya iniwan ang kanyang anak na babae sa ampunan bago mamatay? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Felicia. Namatay? Anong ibig mong sabihin? Felicia. Namatay? Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Ako ang nag-alaga ng kanyang bangkay. Paano naging posible iyon? Nag-iwan siya ng sulat na nagsasabing, hahanapin niya ang mga lolo't lola ni Angelica. Paano siya? Namatay? Ang mga magulang niya ay namatay na matagal na. Kung ikaw, na ama ng bata, hindi man lang alam iyon? Sinabi ba niya sa iyo na sabihin iyan? Anong laro ba itong ginagawa ni Felicia ngayon? Ha, ha, ha. Sa pagkakataong ito? Magkano ang perang gusto niya? Ano bang pinagsasabi mo? Wala kang ideya. Sa pinagdaanan niya rito, nag-iisa sa mundo. Dalahin ang sanggol na may sakit sa puso para makakuha ng pera para sa paggamot ng kanyang anak. Siya ay nagkasakit at wala na siyang pera para gamutin ang sarili. Bago mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang anak. At hiniling din na ako ang mag-asikaso ng kanyang libing. Pumayag lang ako. Dahil naawa ako sa kanya, natutulog siya. Dito sa sopa na ito, siya namatay. Noon, tulog pa si Angelica. Sa kanyang mga bisig, gusto kong kunin si Felicia, pero hindi pumayag ang bata.
iginiit niya na si Mommy ay nakatulog lang. Mr. Teixeira, nahanap namin lahat ng piraso ng sulat na hinahanap mo. Angelica, tinatanong mo sa akin dati, bakit wala kang tatay? Sinabi ko na kuripot ang tatay mo at ako ang nagpaalis sa kanya. Noon, galit pa rin ako sa kanya, kaya nagsinungaling ako sa'yo at pinagsalitaan ko siya ng masama. Pero ang tatay mo ay isang napakabuting tao. Dahil sa ilang masasamang bagay, napilitan kaming maghiwalay. Hindi siya makapanatili sa tabi mo. Dahil hindi niya alam na mayroon ka. Kaya, huwag mo siyang sisihin, sige? Pasensya na. Si Mommy ay hanggang dito na lang kasama mo. Sana magkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan. Sa walang hanggang pagmamahal, si Mommy. Felicia. Felicia. Namatay? Angelica, bumalik ka kasama si Lola sa ampunan. Ginoong Teixeira, ito ang liham na iniwan ni Mommy para sa akin. Pwede mo bang ibalik sa akin? Kapag naidikit ko ng maayos, ibabalik ko. Bago. Umalis ang nanay mo? May sinabi ba siya sa'yo? Sinabi ni Mommy na huwag akong matakot. Natulog lang siya. Paano mo laging nakakalimutan iyon? Kaluluwa lang ako. Felicia, hindi ka man lang nag-iwan ng paumanhin. Buti na lang hindi ka ginaya ng anak natin. Mas mabait siya. Buti na lang hindi ako ginaya ng anak natin. Sana magkaroon siya ng kalusugan. At mabuhay ng maraming taon. Lahat ng tungkol sa mga taon ni Miss Xavier ay nandito. Sino ang lalaking nag-iwan sa kanya? Noon? Mr. Teixeira, nagsaliksik na ako. Pagkaalis ni Miss Xavier sa iyo, hindi na siya nagkaroon ng ibang lalaki. Siya. Hindi nagkaroon ng ibang lalaki? Ga. Ngayon ay nakahanap ako ng isang nobyo na mas mayaman pa kaysa sa dati mong estado. Ito lang ang tanging kasinungalingang sinabi ko sa iyo at naniwala ka rito sa buong buhay mo. Kung gayon, imbestigahan ang kwento ng kanyang mga magulang. What? Para suportahan ang kanyang anak, nag-serve siya ng inumin sa isang bar. Wala man lang siyang pera para sa kanyang sariling pagpapagamot. Felicia.
Iyon ba ang buhay na iyong pinamunuan? Hindi mo ba sinabi sa akin na umalis ka para mamuhay ng maayos? Namuhay ka ba ng maayos na ganyan? Sino ang nag-utos sa iyo na iwanan ako? Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kung karapat-dapat ako, bakit ka umiiyak? Kung ang pagtingin dito ay nagpapahirap sa iyo, huwag kang tumingin. Felicia. Felicia, ikaw ba iyan? Naririnig mo talaga ako? Felicia, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Nanay, pumunta ka ba para sunduin ako? Felicia, magpakita ka. Alam ko na. Alam kong nandito ka pa. Kaya mo talaga maramdaman na nandito ako. Mr. Teixeira, nahanap mo ba si nanay? Hahanapin ko siya. Gusto mo bang sumama sa akin? Kapag nahanap natin siya, pwede bang magdala pa ako ng candy? Sabi ni nanay dati, ang paglakad sa mapait na daan na may candy ay nagiging puno ng pag-asa. Si. Pero kahit na kaluluwa lang ako, mukhang hindi ako magtatagal. Punong guro. Felicia. Saan siya inilibing? Wala siyang pera para bumili ng libingan. Ang kanyang abo ay nasa columbarium. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka doon. Salamat. Sa lahat ng mga taong ito, marami kang naging abala. Ginong Teixeira, saan mo ako dadalhin? Dadalhin natin si nanay sa bahay. Bakit kailangan ni nanay manatili sa ilalim ng lupa? Ano mong bati ito? Ito ay mga buto ng mga paboritong bulaklak ni. Mamaya, lahat ng ito ay mapupuno ng mga bulaklak na minahal niya. Pagkatapos, maglalagay ako ng indayog doon. Kailan mo man gusto, pwede kang pumunta at makipag-usap kay nanay. Kung malungkot siya, mag-aaway kayo. Bobo ka? Paano mo niloko si Angelica? Hindi ako makikipag-away sa kanya. Alam ko na. Felicia, muli mo akong minumura, di ba? Mula nang malaman mo na wala na ang ina ni Angelica, ikaw ay nagsasalita mag-isa, nakatingin sa wala. Nag-aalala ako na siya ay may mga problema sa pag-iisip. Naisip kong tumawag ng doktor para suriin. Ngunit sinabi mo na hindi. Hanggang kailan mo lokohin ang sarili mo? Iniwan ka ni Felicia matagal na panahon na. Hindi ka niya gusto. Kahit namatay siya, tama lang sa kanya. May utang siya sa iyo. May utang siya sa iyo. Nakalimutan? Dahil sa pagmamalaki, nang may nangyari sa pamilya Teixeira, siya ay umalis sa'yo. Mag-uusap tayo mamaya. Kapag galit ka sa akin, ginagawa mo ang pinakamasama. Pero sobrang lapit mo kay Beatriz. Nawala niya ang anak natin. Nakalimutan mo ba yon?
Tara na. Alam mo ba kung bakit hindi ko pa? Nakikipaw sa'yo pagkatapos mawala si Angelica. Ako, hindi ko inakala na may mangyayaring kay Angelica. Kung alam ko lang napatay na siya, hindi ko sana ginawa iyon. Ako, Hindi ko palang napagdesisyonan kung ano ang gagawin ko sa'yo. Tulad ni Angelica. Ikaw rin ay kalahati ng alaala niya. ano? Noong lumipat ang pamilya niya, napakabilis ng lahat. Wala silang iniwan. Ang tanging natira ay ikaw. Inisip ko na kung itinago kita sa tabi ko at binigyan ka ng magandang buhay, baka magselos siya, magsisi. O dumating para sumbatan ako. Kaya ang katotohanan na naging sekretarya kita ay dahil sa siya. Gusto kong makipag-areglo sa'yo. Pero pinigilan ko dahil isa ka sa mga natitirang ugnayan na umiiral pa sa pagitan naming dalawa. Pero Beatriz, nalampasan mo na lahat ng hangganan. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa akin. Pero siya ang umalis sa'yo. Ang pera lang ang mahal niya. Siya ang nanakit sa'yo. Gusto ko lang na magpatuloy ka. Hindi niya sinaktan ang sinuman sa inyo. Sa kabaligtaran, ikaw ang nanakit sa kanya. Ang mga magulang niya ay namatay dahil sa aming pamilya. Hindi kanya ipinagkanulo. Dito, nakatago ang lahat ng katotohanan. Huwag mo yan ibigay sa kanya. Huwag kang tumingin. Huwag mo iyang ibigay sa kanya. Huwag tumingin. Siya iyon. Tama. Ang lalaking pumatay sa mga magulang ni Felicia ay eksaktong pareho na sumira sa aming pamilya noon. At siya ay pumunta para protektahan ka. Umuwi na ako. Tatay? Nanay, Takbo. Matagal na kitang hinihintay. Saan ka pa pupunta? Gising ka? Mukhang ikaw at si Murilo Teixeira ay talagang may malalim na ugnayan. Pero, kung hindi dahil doon, ang pagpunta sa bahay mo ay sayang lang ng oras. pakawalan mo ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagpadala ako ng mensahe. Kay Murilo gamit ang cellphone mo. Huwag kang mag-alala. Kung makikipagtulungan ka ng maayos, baka hayaan kitang mabuhay. Felicia. Mabilis talaga siyang nakarating dito. Sabihin mong umakyat siya. Nang makita ko ang mensahe mo,
Umalis ako sa ospital at pumunta rito. Ang sasakyan ng pamilya ay kinuha ng bangko at wala na, kaya hindi namin ito magamit. Kaya ako nahuli. Nagdala rin ako. Murilo, matagal na akong sawa sa iyo. Kung hindi dahil sa pera mo, hindi ko sana nanatili sa iyo sa loob ng 5 taon. Ano bang sinasabi mo? Gusto mo bang mamatay? Sabihin mong umakyat siya? Ngayong nasira na ang pamilya mo at wala ka ng pera, may natagpuan na akong ibang lalaki. Umalis ka na dito ngayon. Bakit? Sinabi mo mamahalin mo ako magpakailanman. Bakit ang sama mo? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwan, okay? Gusto mo ng pera? Ako gagawa ako ng maraming pera. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Gawin mo ang sinasabi ko. Sabihin mo sa kanya na umakyat. Murilo? May nakita na akong lalaki na mas maraming pera kaysa sa dati mong pera. Ayaw kong tumingin sa iyong. Kawalang hiya. Gusto mo bang mamatay? Sabihin mo sa kanya na umakyat. Ikaw. Bumaba ka para makita ako. Okay? Nakakahiya ka ba ng ganyan? Lumabas ka! Kawalang hiya. Papatayin kita. Mamamatay kayong lahat. Ang pamilya mo ay maaaring maghintay para sa aking paghihiganti. Wala sa inyong makakalabas ng buhay. Jai? Pasensya na. Umalis ka dito. Huwag ka nang bumalik. Dahil tinarget niya ang pamilya Xavier, hindi ka niya hahayaang makatakas. Patay na ang iyong ama. Felicia, kailangan mong mabuhay. Lahat ito ay kasalanan ni Murilo. Siya ang pumatay sa iyong ama at sumira sa ating pamilya. Ang target ng pumatay ay ang pamilya Teixeira. Lahat ay kasalanan niya. Huwag mo nang isipin na tawagan si Murilo. Maliban kung mamatay ako. Noong malaman niya na ikaw ay nagpadala ng pumatay sa bilangguan, saka siya tumigil sa pamumuhay na nagtatago. Ngunit, hindi siya nakaligtas sa taglamig. 3 taon na ang nakalilipas. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Murilo? Hindi kita galit. Hindi ko lang mapapatawad ang sarili ko sa pagiging kasama mo. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam.
Hindi ako dapat naniwala sa mga bagay na iyon. Hindi ako dapat nagduda sa iyo. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Huwag kang umiyak, sakit, lumayo ka. Huwag kang umiyak, sakit, lumayo ka. Huwag kang umiyak. Sakit, lumayo ka. Paano ako napunta sa pagtakbo ng 800 metro? Nakakahiya. Sobrang sakit. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Sakit, lumayo ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Sakit, lumayo ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Sakit, lumayo ka. Galit na galit sa akin ang nanay mo, ha? Dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko, nagtanim pa ako ng sama ng loob sa iyo. Hindi mo nakilala ang sarili mong anak? Nakaramdam din ako ng hinanakit. Pero, Murilo, hindi kita kailanman kinamuhian. Pasensya na. Felicia. Pasensya na. Murilo, Madilim na. Iuwi mo na si Angelica. Para saan ito? Paulit-ulit kang magdamag na kaluhod mag-isa sa sementeryo. Hindi ka ba natatakot na baka takutin ka ng mga multo? Nakaluhod ka man sa harap ng mga magulang ko? O pumupunta ka sa puntod ko para pag-usapan ang relasyon natin? Sa araw, nagkukunwari kang walang nangyari at hinatid sundo mo ang anak mo sa paaralan. Nag-aalala ako kung kayanin ng katawan mo. Felicia. Talagang hindi mo ako sinisisi? Ilang beses ko bang kailangan ulitin ang sarili ko? Hindi kita galit. Mr. Teixeira, nahanap mo ba si nanay? Hahanapin ko siya. Ngayon naiintindihan ko na. Talaga namang marunong kang alagaan ang iyong anak na babae. Sa loob lamang ng mahigit 1 buwan, si Angelica ay maputi na at madasalin. Ang pag-iwan sa ating anak sa iyong pangangalaga ay talagang tamang desisyon. Kailangan mong gumaling upang mapalaki si Angelica hanggang sa siya ay lumaki.
Bibigyan kita ng oras. Pero, kailangan mong gumaling agad. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon si Angelica ay tinatawag ka pa ring Mr. Teixeira. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kailan ka nahiwa? Anong sinusubukan mong gawin? Sa wakas nakilala mo ang iyong anak. Iiwanan mo na naman siya? Tigilan mo yan, Murillo. Maliit pa ang anak. Hindi mo siya pwedeng iwan mag-isa. Gusto kong lumaki si Angelica ng payapa. Felicia. Ikaw? Hawak ko ito ng mahigpit. Hindi mahuhulog ang kutsilyo. Felicia. Felicia. Felicia, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, nanay? Pumunta ka ba para sunduin ako? Alam kong nandito ka pa. Sa tingin ko. Ngayon, naiintindihan ko na. 615. Isang liham. At isang lumang kahoy na kahon. Wala man lang kahit isang bagay na natira para sa akin? Felicia. Masyado kang malupit. Tay, ang matamis at maasim na tadyang ngayon, pwede ba tayong magtabi para kay nanay? Siyempre pwede. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang tay ng anak na babae. Sa wakas ay tinanggap na ng anak na babae. Dati, ang anak na babae ang dahilan kung bakit ka patuloy na nabubuhay. Ngayon, akin.